Pisces. Sakto yung kulog Pisces Pagkasabi ko ng Pisces. Check natin ano yung mga dapat mong malaman, mga messages. Okay, timeless reading to Pero ngayon ay nasa katapusan na tayo ng buwan, Pwede mag-apply sa iyo to ngayon, starting itong katapusan or sa mga pwede mag-stretch sa mga susunod na weeks or kung kailan makarating sa iyo since timeless to. Thank you so much pala Pisces for dropping by para manood ng reading ko bago ako man dito or matagal na. Una mong card, Earth Shifts. You are connected to Mother Earth and as such you experience all she does. Tignan muna natin lahat para makita natin yung relationship ng mga cards sa isa't isa. Kumikidlat, my God. Kulod-kulod kidlat. Nagalit ang langit. Next ay peace. Oh, masikip ba yung screen ko? Wait lang. Parang masikip, adjust ko lang. So ayan, nagsimula na nga umulan. Tensya ka na Pisces. Manipulation. Oh. Maingay na rito muulan. Wala akong control sa tunog ng ulan, kaya kung maiingayan kayo, wala akong magagawa. Para sa mga mareklamo lang naman. Ito yung closing message mo, affirmation mo mamaya. Hi, I hope naririnig ako. Kasi wala akong masyadong boses. Wala, ayusin ko yan. Hindi pwede yan Nakasulan dito, kulog kidlat. Overall energy mo, strength reversed. Challenge card mo, 2 of Pentacles reversed. Good stuff, meron ka Magician, reverse. Career, financial kabuhayan, 7 of Cups. Sa area ng love, you have 6 of Wands, unexpected, what you don't see coming you have. Oops, nakahubad pala to. Star card. Bawal kasi yun So, tignan na natin yung earth shifts mo. Okay, ang napapakiramdaman ko at interpretation ko rito. Ba yan? Kumukulog kidlat Pisces, ano ba yan? Sa reading mo talaga. Parang kasing meron something na magbabago base dito sa card mo Parang sinasabi nga dito na nag-shift yung earth. So, para sa akin, I think this is a major na na pagbabago. Wait lang, tatayo na lang ako. I think parang nagkakaroon ng major shift ngayon pagdating sa'yo. Hindi ko alam kung ito ay spiritual shift, physical. Pero this is more on physical since ito ay earth. I think may mga changes pagdating sa physical na aspeto mo. Okay, so pwedeng may mga mararamdaman ka changes sa katawan mo, something, pwede rin may related sa health mo yan. But this card is parang
a sign na you should take care of yourself right now. Especially Pisces sa physical na aspeto. Parang ito ay card ng mag-pay attention ka sa mga signs ng katawan mo. No? So, ito ay something related sa taking care of yourself. Okay? Especially sa physical na aspect. And pwede nyo na nga may mga changes. Ngayon, ito peace card. Wow! Ang nafe-feel ko dito sa peace card nung nakikita ko parang pwedeng you'll be in a more nasa meditative state ka eh. Parang andun ka sa stage wherein parang gusto mo ng peace, quiet, time alone, sanctuary, parang hermit mode. So, nafe-feel ko dito is some kind of meditative or retreat like na energy. Parang i-conserve mo yung energy mo eh. And itong peace na to, itong pagiging, siguro tatanggalin mo muna yung mga distractions, para kang nag-shutdown sa, halimbawa, nag-shutdown ka muna sa social media. Parang maglalaylo ka muna sa mga ganong bagay. And parang magi-step into ka sa parang meditative, lapit ko na lang yung mic ko kasi hirap magsalita. Mulan. So, parang ito is a peaceful and quiet na meditation phase para sa iyo. Tatanggalin mo muna yung mga distractions, magte-take time ka to reflect. Siguro mas i-value mo yung peace and quiet over anything else itong period na to. Ayaw mo muna ng mga toxicity, drama, stress, yung mga, sabi ko nga parang maglalaylo ka muna sa social media, mag-unplug yun, hindi ko masabi kanina, parang para sa akin this is unplug mode. Kumbaga yun yung kino-cultivate mo eh, pina-practice mo sa ngayon yung peace, mindfulness or pagiging low-key, parang ganun. By the way, nakalimutan ko bagitin, yung mga numbers na lumilitaw sa mga cards. Bahala na kayo kung ano magiging purpose na itong mga numbers na to, kung ano yung mga nasa cards, yung maibibigay ko sa inyo. Tignan nyo na lang ano meaning nito sa numerology, o kung marunong kayo, mas madali. Meron number 72, may number 37, number 8, number 8. Dalawa yung number 8. Meron number 2, number 1, number 7, at saka 6. At saka number 17. Si star card. So, yun yung mga numbers. Pagdating naman sa mga signs na meron dito, pwedeng may Leo, may Scorpio, may Gemini, pwede rin namang may mga ibang fire pa or water or earth. Aquarius pala by the way, si star card. Aquarius. So, Scorpio, Aquarius, Gemini, Leo, Earth, Water, and Fire. Yung mga meron dito. Okay, itong manipulation card. Ang feeling ko dito is parang may mga, okay, since may magician dito, meron something dito at work na parang pagtitake ng action eh. Parang pagki-create. Meron ka kasing mga bagay na, hindi ako makapagsalita kasi hawak ko yung mic. Ingay kasi ng ulan eh.
May mga bagay kasi dito na i-create mo with the magician tsaka manipulation card. Ito kasing manipulation card tsaka ito, ang nafe-feel ko rito, parang meron kang mga resources, may mga tools ka, basta kung ano naman yung available sa you right now na pwede mong mapakinabangan to create something. So, parang nafe-feel ko dito is pagki-create kung ano man itong gusto mong gawin. No? Yung manipulation, hindi yung minamanipulate tao. Parang, pag sinabi kasi natin, ikaw yung parang minamanipulate natin. Parang tayo yung tayo yung in control dun sa situation na pwede natin gawin kung ano yung gusto natin gawin. Not directly pagmamanipulate ng tao, pero malay mo naman, baka sa iba sa inyo, baka dun kayo nakaka-relate, no? Baka meron yung iba sa inyo, makaka-encounter kayo ng, pwedeng kayo yung namamanipulate, no? It could be anything. It could be a skill, a talent, na pwede mong i-manipulate to para maging productive ka, para maging successful ka, kumita ka, yung mga ganun. Parang may ang napipil ko dun sa word na manipulation dito is, yun yung abilidad mo na makapag-create ng kung ano yung gusto mong ma-accomplish or ma-create. Na parang ikaw yung bahala. Kasi diba yung magician siya yung nag-focus para gumawa ng ganito. And yun din naman yung other meaning ni magician. No? So sa tingin ko mukhang meron kang something dito na ma-accomplish or makikreate with the magician and manipulation card. Basta magiging matalino ka na alam mo paano mo gamitin kung ano yung mga meron ka ngayon na available sa'yo. Pwedeng talino mo, skill mo, pwedeng mga resources na meron ka ngayon na pwede mong magamit yon para makapag-create ka ng kung ano tong gusto mong ma-accomplish or ma-create. Okay, sana na-explain ko ng maayos yan. So, dahil nakikita ko to Jupiter to, kung di ako nagkakamali. So, nakikita ko yung iba mag-e-expand kayo dito eh. Dito kayo, pwedeng ito yung magiging stepping stone nyo para makilala kayo or lumago yung negosyo ninyo, lumaki yung, ay makilala ka, magkaroon ka ng magandang reputation. Kasi parang innovation to eh. Meron kang something na i-create eh, and ilo-launch mo yun eh. So, nakikita ko lang na gamitin mo yung creative na yan, yung skill mo or mga resources na meron ka dito sa dalawang cards na to para makreate mo yung gusto mong i-create dito and maaaring yun yung magdala ng fulfillment success sa iyo. Now, with the strength card, ito yung overall energy mo, reversed siya. So, you are vulnerable right now, Pisces. Yun yung nafe-feel ko kasi dito pa lang naramdaman ko na yan. Especially sa physical aspect. So, baka prone ka na magkasakit. No, I'm not a doctor, disclaimer. Pangungunahan ko na kayo. Nasa disclaimer ko yan. Pero kung anong nafe-feel ko sa intuition ko, nafe-feel ko sa baraha, sasabihin ko. Anything na related sa health, sa doctor lang kayo magpapakonsult, pupunta. Okay? Sinasabi ko lang dito, parang nandun ka sa vulnerable state. No, na susceptible ka, parang medyo mahina. Hindi ko alam kung mahina ba yung pwedeng ang indication nito. Baka mamaya mahina yung resistensya mo, kailangan mo magpalakas. Kasi parang may sinasabi nga kanina rito, diba, about changes sa physical mo, sa health mo, sa katawan mo. And meron akong binabanggit kanina na take care of yourself, no? Nurture yourself. Yun yung nafe-feel ko kasi meron something na shifting pagdating sa physical aspect mo eh. So, yun din yung nafe-feel ko rito sa strength card, sa overall energy mo. Parang hindi ka ganun ka-strong ngayon. Hindi ko alam kung ito ay psychologically, mentally, physically, financially, whatever. Kasi general reading. Pero, vulnerable ka eh. Pag sinabi nating vulnerable ka, madali kang pasukin. Kung sa katawan, may naresistensya mo. Simpleng maambunan ka lang, sakasipong ka na, makalanghap ka lang dyan ng alikabok, alam mo yun, inubo-ubo ka na dyan, basta examples ko lang yun. Ito yung weak spot mo eh, yun yung nafe-feel ko sa overall energy mo. Kumbaga, si Achilles, kung napanood ninyo yung
Si Achilles, ano ang weak point? Ano ang weak point ni Achilles? Yung sa may paanan niya, 'di ba? Doon siya pinana eh. Anong tawag doon yung sa weak point ni Achilles? Ankle ba 'yon? Ayun, Achilles heel. Doon siya. Yun yung sinasabi ko, parang vulnerable ka. Etong time na to, hindi ka ganun kalakas eh. Pagdating sa kung ano mang aspeto yun eh. Kumbaga, ito yung weak spot mo. Kumbaga, sa sasakyan yung blind spot, di mo kita. Ito naman, weak spot, yung nafe-feel ko. So, very susceptible ka. Very susceptible ka na bumigay. Bumigay emotionally, maging marupok sa pag-ibig, etc. etc. Kasi hindi mo, meron something dito na hindi mo kayang kontrolin eh. Hindi mo mapipigilan sa sarili mo. Kasi baliktad yung strength card. Okay, this could be a sign ng pagbaba ng moral, ng lakas ng loob, ng tapang, or self-confidence, or pagbaba ng resistensya. Marami. Since malawak ito. And para may binabanggit about physical. So, yung iba pwedeng ito yung mahinang time pagdating sa negosyo mo, or ito yung time na madali kang maapektuhan, like magiging emotional ka, alam mo yun, or madali kang ma-discourage, depende kung saang aspect nagre-relate sa inyo eh. So yun yung pinaka overall energy. Pwede kasing panghinaan ka, yun. Ito yung weakest spot or weakest time na ikaw ay susceptible, vulnerable. Pagdating naman dito sa iyong challenge card, meron ka mga bagay, Pisces, na may tendency na mapabayaan mo. Or maaaring ma-overcommit mo yung sarili mo. Pag sinabi nating na-overcommit, akala mo kakayanin mo, tumanggap ka ng maraming ganito ganyan, sabihin na let's say trabaho. Kasi akala mo may matatapos mo sa deadline pero hindi pala. Or halimbawa, kumuha ka ng maraming hulugan, bayarin, tapos hindi mo rin pala, eventually, hindi mo rin pala kayang bayaran lahat yun ng sabay-sabay. Kasi meron ditong energy ng parang sabay-sabay, all at once, tinatry mong paganahin itong mga to, i-manage, etc. Pero, pwedeng meron madi-disrupt about the balance kasi nga pwedeng hindi mo siya mabalanse or hindi mo siya ma-manage ng pantay or sabay-sabay kasi ito yung energy na multitasking. 2 at 1, sabihin na natin. Pwedeng yun yung maging challenge mo. Okay? Pwedeng hindi yun. Pwedeng hindi ka makakope doon sa situation. Kung ano man situation yun. Baka mahirapan ka. Now, pagdating naman sa advantage mo, so ayan na nga, ang pinaka-blessing mo, advantage mo, is meron kang angking, skill. Pagdating dito sa bagay na to, may talento ka rito, may skill ka rito, alam mo kung ano lang yung kailangan mong gawin, i-harness mo yun, kasi yun yung power mo, dito sa magician card mo. No? So, gamitin mo yan, yung gift mo na yan, talent mo, skill mo, para may transform mo itong situation na to. Remember yung manipulation card yan. Ikaw ang may kakayahan na baguhin yung sitwasyon na yan. Ma-transform mo into something positive or something successful, productive, useful. Dahil dito sa card na to. Kumbaga, given na yun eh. Pinanganak ka, meron kang ganitong skill. Kailangan mo na lang siyang gamitin sa tama. Kailangan mo siyang mapakinabangan. Make use of this talent, this skill na meron ka. Or mga resources na, ayan, nakikita mo, kompleto sa tools si Magician eh. So, nasa sayo na lang kung paano mo gagamitin yan dito sa situation mo. Yun yung advantage mo. Kasi meron ka na nito. Kumbaga, inborn na sa'yo to eh. Okay? Available na sa'yo to eh. Kailangan mo na lang siyang i-harness. Gamitin. Ma-convert yun into something. Maka-create ka ng something, no? Out of kung ano yung mga meron ka dyan.
Now, pagdating naman sa financial kabuhayan mo, you have the 7 of Cups reversed. Pwedeng iba dito, kabuhayan, career, financial to. Oh, actually, marami kang options dito, Pisces, pero nakakakita ko ng napakaraming distractions para sa'yo. Oh, maaari kang maging confused dahil lang napakaraming available na mga choices or options sa harapan mo. O pwede kang malito, alin ba dito yung dapat mong gawin or piliin dahil nga sa mga options na available. So feeling ko lang marami din ditong mga parang pampagulo dun sa situation mo aside dun sa mga options. Siguro may mga umiepal or hindi ko alam kung may mga situation na parang yun yung kumbaga instead na nakafocus ka lang sa isang bagay, parang may mga pagkakataon or pangyayari na darating na parang magmaring maging ma-divert yung attention mo dun eh. Instead na may boost mo yung energy mo dun sa isang specific goal na dapat mong gawin. Kung ano man yung tina-target mo, parang may mga pampagulo rito na eksena or mga pangyayari or mga bagay, kung bagay man yan or situations. So, yung iba sa inyo dito, baka darating kayo sa point na magde-decide kayo, mamimili kayo, anong path tatahakin nyo sa career ninyo, or ayun, pwedeng ang dami ninyong pinagpipilian. Halimbawa, may mga gusto nyo mag-start ng business, ganyan-ganyan, or mga or investment. So, parang hindi ko alam, iba-iba yung pwede ninyong gawin eh. Paglagyan ng pera, parang ganun. Parang yung iba dito, baka kung ano-ano naisip nyo, distraction tuloy na instead nyo yung pera ninyo, para nakalaan lang para sa isang bagay, nagkakaroon ng mga distractions, napapagastos ka sa ibang bagay, kung sa pera naman yung pinag-uusapan. Okay, so pwedeng, kaya maging wise ka yan. So sa tingin ko na lang dito, mag-choose wisely ka na lang. Or i-weigh mong mabuti yung mga options mo. Hindi lahat ng mga nakikita mong available dito ay kailangan mong i-take, patulan, no, consider. So, yan. Love life. Wow. So, mukhang meron something victorious dito sa love. Parang panalo ka dito, yun yung napipil ko, Pisces eh. O, halimbawa, meron kang person na nagugustuhan, pinapursue, baka ligawan mo yun. Ibig sabihin, parang mataas yung chances na mangyari yung gusto mong mangyari. Kasi magiging victorious ka dito. So, yun yung napipil ko. Or it could be na kung ito ay na relationship is, kung halimbawang bago pa lang or magsisimula pa lang, pwedeng this is an indication na most likely, maging kayo. Maging kayo or maging successful yung relationship ninyo, maging maganda. Okay, parang yun yung napafeel ko sa intuition ko na yan, parang meron something dito na makukuha at makukuha mo na related dito sa person mo or sa relationship ninyo, sa connection ninyo. So para sa akin, this is a good sign. This is a yes card. So kung iniisip mo na magiging kayo, yes, possibly, probably, no? Or halimbawa na meron kayong gusto nyong mag-travel. No, inisip mo, matutuloy ba kami nung person ko? Or matutuloy ba kaming mag-meet kung LDR kami? Parang pagdating dun sa mga ganong aspect, this is a yes. Na parang meron ditong nafe-feel ko na something na yes, makukuha mo to, matutupad mo to, mangyayari to. Parang ganon. Kung ano man yun na nare-relate ninyo ngayon sa situation ninyo ni person. Sa bottom ng deck, hindi ko kasi may ipakita dahil may nakapog. Ito yung hindi mo ina-expect. Si Star card reverse to. Oh. Para sa akin kasi ito, ang napapakiramdaman ko rito, parang hindi mo lang ina-expect na bigla kang malalabuan dun sa situation. Ewan ko, yun yung unang pumasok sa isip ko.
Siguro parang noon nag-expect ka, okay, iniisip mo mataas yung chances mo pagdating dito sa bagay na to. So, akala mo, ganun lang kadali, or akala mo sure ka na, but eventually, parang darating dun sa point na hindi mo inaasahan na, okay, akala ko nung una, sure na ako dito. Parang ngayon, ba't parang naging alanganin yata, or parang naging malabo? Parang ganun, meron something na ganun. Hindi ko alam kung saan nagre-relate yan in general. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. When it comes to closing message, advice mo, you have Grace. Grace has given you many gifts and there are more to come. When you walk in your garden on a midsummer night, be thankful for even the littlest of blessings and this will allow more doors to open. Wow! Bring the blessings into your heart and grace is always with you. Feeling ko lang, Pisces, may mga blessings na paparating sa'yo as long as palagi kang may grateful heart. Kahit daw doon sa pinakamaliliit na blessings na nare-receive mo. Kung lagi kang may grateful heart, lalo pang mag-aalaw na mag-open ng maraming doors ng mga blessings para sa iyo. So, i-cultivate mo yung iyong gratefulness na merong mga maliliit na blessing dito and meron ding mga marami pang blessings na mag-open or paparating sa iyo. Affirmation, I am grateful for all I have. Diba, sinabi ko nga meron ditong something na teka lang, ipin ko lang yung mic ko para mahawakan ko yung bara. Diba meron ditong something, sabi ko na parang ipinanganak ka na, meron ka na niyang skill na yan, resources, hindi man yan skill, material man yan, whatever resources. Basta parang sabi ko inborn meron ka na yan Kailangan mo na lang siyang palaguin, pagyamanin, magamit sa tamang paraan para sa iyong fulfillment, happiness, or success. Kailangan mo i-harness, i-manipulate yun, make use of it. Diba, yun yung sinasabi ko na yung affirmation mo, maging grateful ka na kung anong mga available sa iyo dito ngayon. So, yun yung mga messages for you, Pisces. Thank you so much for dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow. Paleave na lang ng like, heart, or comment dyan. Pa-share na rin. Maraming salamat sa mga nag-avail na membership subscription, sa mga hindi umaalis dyan. Ilang taon na. Pati na rin sa mga nagpapadala ng Star Super Thanks, sa mga laging abangers, so taga-subaybay natin, yung mga laging nag-leave ng mga comment, yung mga laging hindi nag-skip ng ads, yung mga nag-avail ng private readings natin, bago man kayo or mga ilang taon ng suki, thank you so much. Kung gusto nyo magpa-private reading sa akin, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Nandyan yung link, itap nyo lang. Kung wala, dumiretso kayo sa aking FB page, Purple Teen. Verified, may blue check. Pag walang blue check yung Purple Teen, hindi ako yun. Marami pong fake na nagpapanggap na ako. Kapag fake, ang gagawin nila, i-add friend kayo or i-chat kayo. Pag may ganon, hindi ako yun. Godspeed, babush.